personal favorites ko. Kaya naman, gusto kong perfect ang pagtatanghal na to. At, upang masiguro na makukuha natin ang right fit for every character, magkakaroon tayo ng audition. Kaya, I encourage everyone to put your best foot forward kung gusto nyong makuha ang lead role. May 2 linggo lang kayo para paghandaan ng audition, ha? Kaya, give your best shot. Ngayon talaga? Kung kailan midterms week? Ang husay ng timing ah. May problema ba, Maricar? Wala po. Good. Okay, class, you may go. Finally. Pwede ba kitang makausap sandali, Maricar? Yes po. Is everything okay? Napapansin ko kasi na parang wala ka sa focus nitong mga nakaraang araw. Parang lumilipad sa ibang lugar ang isip mo. Sorry po. Alam mo naman ang ballet, hindi ka dapat maging distracted sa sayaw na to. Dapat binubuhos mo dito ang buong puso't kaluluwa mo. At sa totoo lang ha, hindi ko yan nararamdaman sa'yo ngayon. Medyo busy lang po sa academics. Malapit na po kasi ang midterms at ayokong bumaba ang grades ko. Hindi ko naman sinasabing pabayaan mong pag-aaral mo. Yan pa rin dapat ang priority mo. Pero kailangang mas matuto kang i-balance ang oras mo. Pag nasa ballet class ka, kalimutan mo munang ibang bagay, ituon mo ang attention mo sa pagsasayaw. Kasi sayang, Maricar, alam mo naman siguro na ikaw ang isa sa pinakamagagaling naming estudyante. Sa katunayan, malaki ang possibility na ikaw magiging bida sa Nutcracker. Salamat po. At mangyayari lang yan kung magpo-focus ka. Huwag mo sanang sayangin ang potential mo. Miss Anne, hindi naman po sa pagmamalaki. Pero ilang beses ko nang narinig na ako raw ang pinakamagaling na ballet dancer sa class namin. Kaya naman, tuwang-tuwa si Mommy. At mas lalo lang siyang naniwala na ako nga ang tupad sa naudlot niyang pangarap. Imbis po na matuwa, mas lalo lang po akong napipressure dahil sa mga papuri ng ibang tao. O iya, kumusta ang class mo? Okay lang naman po, Dad. Nakausap ko ang ballet teacher mo kanina. Wala ka raw sa focus. Totoo ba yon? Medyo distracted lang po, Ma'am. Alam niyo naman pong busy ako sa pagre-review. Hindi ba tinuruan na kita kung paano balansehin ang oras mo? Disiplinahin mo ang sarili mo. Kung ayaw mong ako mismo ang dumisiplina sa'yo. Sorry, Ma'am. Han, hindi kaya mas makakabuti kung pagpapahingayin muna natin si Maricar sa pagbabalay? Para naman mas makapag-focus siya sa pag-aaral niya. No. Alam mo naman ang pangarap ko para sa anak natin, di ba? Tsaka ngayon mo pa siya patitigilin kung kailan may upcoming play sila? Maricar, kailangang makuha mo ang lead role para sa The Nutcracker. Pero, Ma'am, Wala nang pero-pero. Gusto kong gawin mo ang lahat para ikaw ang mapili. Ikaw ang pinakamagaling sa class nyo. Kaya kung magfo-focus ka lang, sigurado akong mai-impress mo ang judge sa audition. Isang gabi po, natagalan sina Mom at Dad sa pagsundo sa akin sa ballet school. Nagkaroon kasi sila ng emergency sa office na kailangan nilang asikasuhin. Ang sabi nila malilate sila ng 1 oras pero susunod nila ako agad pag natapos na sila lang gawin. Ayoko namang tumunganga na lang doon habang naghihintay sa kanila. Kaya nag-review na lang po ako ng lessons para hindi masayang ang oras ko. Papadilim na noon at isa-isa nang nagsialisan ang mga tao sa ballet school. Lahat sila ay nagpaalam sa akin ng madaanan nila ako. Biniro pa nga ako ng isa kong kaklase na wag raw akong magtagal doon. May bali-balita raw kasi na may nagpaparamdam na multo sa ballet school namin.
Tinawanan ko lang siya dahil hindi naman ako naniniwala sa mga multo. At hindi rin ako matatakutin. Pero may kakaiba pong nangyari sa gabing yon, Miss Anne. Bakit ako kinikilabutan? Hindi naman ako naniniwala dun sa sinasabi nilang may multo dito sa ballet school. Pero, bakit parang apektado ako ngayon? Hindi. Imagination ko lang to. Ano ka ba, Maricar? Mag-focus ka nga. Hindi mo pwedeng pabayaan ang pag-aaral mo. Ayaw mong maungusan bilang first honor, di ba? E di mag-aral ka. Ano yun? Music box ba yun? Ba't parang galing sa practice room yung tunog? Wala nang tao dun ah. Na pa sila nakaalis lahat. Dala na rin po ng kuryosidad. Naisipan ko pong tingnan kung sa practice room nga nagmula yung tunog na naririnig ko. Nang buksan ko ang pinto, mas lalo lang pong lumakas yung tunog. At nakita ko nga sa isang sulok ng practice room, nakalapag sa sahig, ang isang music box. Hindi ko alam kung kanino yon at kung bakit yun tumutunog kahit wala namang tao. Miss Anne, ang mas hindi ko maipaliwanag ay ang kakaibang emosyong naramdaman ko nung nakita